Hindi pa po sila makapag-move on dyan sa issue ng confidential funds. Mantakin mo, simula pa lang ng pamumuno ni Marcos, yan na ang pinag-uusapan nila, yung confidential funds. Sana nga, kung lahat, alam niyo yun, lahat po sana ng departamento ng gobyerno, yan ang pinag-uusapan. 'Di ba? Bakit yung opisina lamang ni Vice President Sara Duterte? Bakit hindi yung iba pang mga opisina na may confidential funds? Kasi nga po, ang makakalaban ng kanilang amo ay walang iba kundi si VP Sara Duterte. Ang budget ng Pilipinas ay Ano? hawak lang ng dalawang tao. Aba? Hawak lang siya ni Congressman Zaldico at ni Congressman Martin Romualdez. Ay! Kaya naman pala. Kaya naman pala. Ang ibig lamang pong sabihin nun mga kababayan, alam na po natin yun. Alam naman po natin na ang namumuno niyaan ng Kamara, ang Panginoon nitong Quadcom ay walang iba kung hindi po etong si namumuno ng budget na si Romualdez. 'Di ba? Kaya nga, alam mo, matindi talaga ito. Kita niyo ito, may bago na naman silang pautot. Meron silang alok na 1,000,000. Naku. 1,000,000 para sa Destroy the Queen. Ito ha, panoorin natin. Totoong tao nga ba si Mary Grace Piatos? Yan ang gustong malaman ng mga kongresista kaugnay sa misteryosong pangalan niyan na konektado umano sa ginastang confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Nako. Nasa frontline. Mantakin mo ha. Wala nang pinag-uusapang deliberation ng budget. Tapos na. At the same time, kung meron mang pag-usapan, hindi naman kasali yan. Wala namang confidential funds. Ibig sabihin, ito po ay noong mga unang taon pa po ni VP Sara Duterte. Pero hanggang ngayon, yan pa rin ang pinag-uusapan. Tanong, is this in aid of legislation? Hindi din. Wala pong in aid of legislation dyan. Wala pong in aid of legislation dyan. Talagang wala lang, trip lang namin. Bakit ba? Walang pakialaman. Ganun. Kasi nga, meron kaming mission, destroy the Queen. Tuloy natin, ha? Balitang yan si Marian Enriquez. Walang balak tantanan ng mga kongresista ang paghahanap sa isa sa mga umunoy nakatanggap ng confidential funds ng opisina ni Vice President Sara Duterte na si Mary Grace Piatos. Bukod sa 1,000,000 pisong pabuya sa makapagtuturo sa kanya, makikipag-ugnayan na rin daw ang House Committee on Good Government sa Philippine Statistics Authority o PSA. Ito ay para i-verify kung meron talagang nakarehistro sa kanila na Mary Grace Piatos ang pangalan. Tinitingnan pa namin yung ibang mga pangalan. Baka mamaya meron pang mga binabanggit ninyo. So at least isang pasadahan na lang. Daan-daang resibo na ginamit pang liquidate ng OVP sa confidential funds noong 2022 at 2023. Alam mo, bagay talaga ang tawag ni Yorme dito. Na Chihuahua. Hindi, si Yorme po tumawag nun, di po ako ha. Kasi para ho siyang attack dog na lumalabas ngayon ni Tambi, di ba? Hindi, sa tingin ninyo? Ito lang naman sa tingin ko lang naman po pero parang ang talaga napag-utusan. Pero alam mo, pagkakarap naman si VP Sara Duterte, para naman po itong alam mo yun, parang tumitiklop naman. Tama, mali. Pero pag ganyan, ang dami sinasabi. Kasi nga po, mga kababayan, alam mo na, in aid of, ano po ba yan? In aid of, alam na natin yun, re-election. Walang iba. Di ba? Re-election lang naman po yung mga ganyan na birada nito ni Chuway. Ang kinikwestiyon ng Kamara, hinala nila, inimbento lang ang pangalang Mary Grace Piatos at iba pang nakapirma sa resibo. Kaya kukonsulta na rin daw ang Kamara sa handwriting expert para ipasuri ang mga dokumento. Yung stroke kung paano pinirmahan ito, isa lang. Tapos pati po yung ballpen na ginamit, isang tinta. Kinukonsider na rin po namin yung mga penmanship
para ma-submit sa mga Kung sakasakaling iisa. Kasi una-una, ang bintang nung iba, hindi daw totoong tao to. Invento nga daw yung pangalang, ano ba yun? Mary Grace Piatos. Kasi pangalan ng isang coffee shop at saka isang pagkain, di ba? Pero at the same time, ipinapasuri nila yung pirma. Yan, hindi mo maintindihan. Ano ba talaga? Oh. expert witness. Ayon sa mga kongresista, mas madali sanang masasagot ang mga tanong nila kung dumadalo si VP Sara sa mga pagdinig. Sinabi na Dumalo naman dati Ano ba sinabi niya? Deliberation yun. Sabi niya, I leave the budget to the House. Diba? Yun na naman sinabi niya Kasi nga, Ang budget ng Pilipinas ay hawak lang ng dalawang tao. Hawak lang siya ni Congressman Zaldico at ni Congressman Martin Romualdez. so yun, di ba, umattend naman siya dati, pero dahil nga sa hawak lang ng dalawang tao, pinabayaan na niya. Sabi niya, sige na, kayo nang bahala magdesisyon. Ano pa itong lintik na hearing na to? Tuloy natin. Wala tuloy. Ayan. kinikwestiyon ng Kamara. Hinala nila, inimbento lang ang pangalang Mary Grace Piatos at iba pang nakapirma sa resibo. Kaya kukonsulta na rin daw ang Kamara sa handwriting expert para ipasuri ang mga dokumento. Yung stroke kung paano pinirmahan ito, isa lang. Tapos pati po yung ballpen na ginamit, iisang tinta. Ako, meron lang akong tanong Meron lamang po akong tanong sa inyong mga taga Maynila. Di ba representante nyo ho ito? Tama, mali. Representante nyo ho ito si Chua Bakit ba ang kanyang pinagkakaabalahan ay ang Vice President? Don't tell me wala po tayong problema dyan sa Maynila. Napakaraming po nating problema dyan. Yan na nga ho ang sabi nga nila, pinakadelikadong lugar. Di ba? Yan ho ang city na pinakadelikado daw ngayon, Maynila. Ano ba? Bakit? Trabaho ba ng isang congressman, Banat Bay, ang gawing safety ang isang lugar? Hindi ho. Pero at least, kaya nga ho kayo may representante. That is their description. You are representing the district na alam naman natin ngayon medyo bumagsak ko ang Maynila. Di sana ang mga ginagawa mong kinabibisihan mo ay yung gumawa ka ng batas para sa makakatulong sa Maynila, gumawa ka ng mga proyekto na matutulungan ng iyong distrito, gumawa ka ng bagay na makakatulong doon sa nire-representa mo. Ano ginagawa mo? Hindi ano ginagawa mo, Chua? Ang ginagawa mo, walang iba ko hindi banatan lang ng banatan ang Vice Presidente na national yan, national concern yan. Ibig sabihin, malayo yan sa'yo, hindi ka pa senador, nakikialam ka na dyan Di ba? Distrito mo, asikasuhin mo yung Maynila na nabubulok, yun ang asikasuhin mo. Anak ka ng wewe naman, Yung Maynila, ang dami-daming problema nung iniwan sa inyo ni Yorme, pinabayaan ninyo. Nawala na yung mga proyektong dapat sana tuloy-tuloy. Pinabayaan mo, pati hindi lang ikaw, buong team ninyo nila Lacuna. Magkakasama kayo dyan na napabayaan niyang Maynila. Tapos ikaw, bisi-bisihan ka ngayon na inuusig ang Vice Presidente. Bakit? Bakit? In totoo. Ako alam ko totoo. Pero di ko sasabihin. Meron akong alam. Ano mo kay Yorme? Pero bakit mo inuusig? Kasi nga, malapit na eleksyon. Pag kailangan ng, alam naman natin, pag eleksyon, ano kailangan? Kailangan ng mangampanya. At kailangan sa pangangampanya ay, alam na natin to. Kailangan mo ba ng suporta mula sa iyong amo? Bakit ba? Bakit mo ba kailangan ng suporta mo mula sa iyong amo? Kasi nga, ano sabi ni BP Sara Duterte?
ang budget Ah. ng Pilipinas ay hawak lang ng dalawang tao. Sino? Hawak lang siya ni Congressman Zaldico at ni Congressman Martin Romualdez. Yan! Ako nagtatanong lang ako Congressman Chua. Yan ba ang dahilan kung bakit ikaw ay sumisipsip ng todo-todo kay Romualdez? Yan ba ang dahilan kung bakit tuloy-tuloy ang paninira at pambanat mo sa Vice Presidente? Yan ba ang dahilan kung bakit napapabayaan mo na ang distrito mo at ang Maynila? Yan po ba ang dahilan? Ako, nagtatanong lang ako sa inyo mga kababayan. Gusto nyo ba na ganito na lang ang magiging congressman ninyo dyan sa Maynila? Wala nang inatupag kung hindi mamulitika, wala nang inatupag kung hindi pagsilbihan ng kanyang boss. Hindi maganda yan, sir. Hindi maganda yan. O, tuloy natin, tuloy natin. Consider na rin po namin yung mga penmanship para ma-submit sa mga expert witness. Ayon sa mga kongresista, mas madali sanang masasagot ang mga tanong nila kung dumadalo si VP Sara sa mga pagdinig. Sinabi na kamakailan ng bise na wala na siyang balak humarap muli sa Kamara. Pero umaasa pa rin daw ang mga mambabatas na magbabago ang isip niya. Kahit may sworn affidavit siya, she loses her chance na mas mabigyang linaw yung mga issue na ito. Alam mo, hindi naman kasi yun ang purpose ninyo. Mabigyan ng linaw. Obvious naman ang purpose ninyo, madam. Ito, sagutin mo lang ako. Bakit confidential funds lang ni VP Sara Duterte ang ginaganyan nyo? Bakit hindi ninyo alam o alamin ang confidential funds ng iba pang mga departamento kung tama ba ang paggamit? Bakit confidential funds lang ng OBP ang inaalam ninyo kung paano nagamit? Bakit sinisingle out nyo ang opisina ni Vice President Sara Duterte? It is because alam naman natin na meron tayong mission, destroy the Queen. Yun po ang totoo. And you want and expect na humarap pa sa inyo si VP Sara Duterte. In the first place, napaka-obvious naman. Tanga na lang ang magsasabi na ang ginagawa ninyo ay objective or in aid of legislation. Tanga lang ang magsasabi na may ganun na nangyayari. Madam. In aid of legislation pero pili lang ang iniimbestigahan ninyo. Opisina lang ni Vice President. Ano to? Ginagawa ninyong tanga ang taong bayan. Hindi ho lahat ng taong bayan tanso. Yung mga tanso, mga loyalista, tanga na talaga yan. Wala akong biro. Sila ho'y nagpakatanga na forever. Pero wag niyo pong itulad ang lahat ng tao sa mga tanso. Kung kaya naman niyang ipagtanggol ang sarili niya, she should come. Nakakuha na ng impormasyon ng House Committee on Good Government na nakauwi na ng Pilipinas mula Amerika ang Chief of Staff ni VP Sara na si Attorney Zulaika Lopez. Yun nga lang, wala pa raw kumpirmasyon kung dadalo ito bukas. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Oh, ayan. Ang hirap sa inyo pagkakaharap nyo naman. Tiklop naman kayo, di ba? Hindi, totoo. Marap naman dyan dati. Nung kaharap nyo, tumiklop naman kayo.